Hello, you guys. So, we're back again with another recording session. This time with another story na gusto ko i-explain in Hiligaynon so that more students will understand and enjoy it, particularly the students nga nagahambal sa Hiligaynon nga language. So, this is one of this short story is one of those nga ginbasa ko sa high school ko nga naanog ko na trauma na traumatize because of the twist sa katapusan, no. So let's read this slowly because this is in Filipino and I'm used to reading English texts, so medyo basic mag mabulol akong dila. So bear with me as I walk you through this story and we will understand it. We will try to understand it line by line. Okay? This is ang kalupi. By the way, I'm sourcing this story from siningngfilipino.blogspot.com. Thank you so much. I hope you don't mind me using your published texts for this video. Anyway, this is Ang Kalupi, a short story, Kalupi by Benjamin Pascual. So, if you're not familiar with what Kalupi is, it's a wallet. Let's ask Google. No, Kalupi is a wallet. In Tagalog, it's something like this. Usually, imagine, as you read the story, imagine nga amo ni ang kalupi ni nanay sa storya. Okay? Sige. Continue. So, ang kalupi or ang wallet ni Benjamin Pascual. Mataas na ang araw nang lumabas si Aling Marta sa bakuran ng kanilang maliit na barong-barong. Barong-barong is a house nga ginpang sampaw-sampaw lang ang mga materials, di ba? Though wala sa bila na finishing, do ginsampaw-sampawan lang sa materials para maobra. Aliwalas ang kanyang mukha, clear, stress-free, sa kanyang lubog na mga mata, na bahagyang pinagdilim ng kanyang malalagong kilay ay nakakintal ang kagandahan ng kaaya-ayang umaga. So, lubog ang kanyang mata, no? Think of Aling Marta with medyo nag-sink na eyes. No? So, it's a good day. It's a bright day. It's a stress-free day. It might be a happy day for Aling Marta, no? She is our main character. At sa kanyang maninipis na mga labi, na bahagyang pasok sa pagkakalapat at maputla, no, ay naglalaro ang isang ngiti ng kasiyahan. Okay. Take note ha, si Aling Marta lives in a barong-barong. So, but silingon pigado or doka squatter or hindi magibitanan nga squatter laway, no, ilabalay. Pero doka typical nga poor, di ba? Galubog imo mata, di ba, kung niwang ka, stress ka or kulang ka sa tulog, di ba? Manipis na labi, bahagyang pasok ang pagkakalapat at maputla, no? Medyo siya, lapsi, 'di ba? Naglalaro ang isang ngiti ng kasiyahan. Araw ng pagtatapos ng kanyang anak na dalaga, sa gabing iyon at tatanggapin nito ang diploma bilang katunayang natapos niya ang 4 na taong inilagi sa mataas na paaralan. Ang sandaling pinakahihintay niya sa mahaba-haba rin namang panahon ng pagpapaaral ay dumating na magkaroon ng isang anak na nagtapos ng high school ay hindi na isang maliit na gaya niya. Sa mapangarapin niyang diwa ay para niyang nakikita ang kanyang anak na dalaga sa isang kasuotang puting-puti, kip-kip ang isang libro at nakangiti patungo sa lalo pang mataas na hangarin sa buhay, ang makatapos sa kolehiyo, magpaunlad ng kabuhayan at sumagana. Maaari balang araw ay magkaroon din siya ng I think this is mamanuganging, may sinasabi rin naman, nasa daan na siya para
pa niyang naririnig ang matinis na halakhak ng kanyang anak na dalaga habang paikot-ikot nitong isinusukat sa harap ng salamin ang nabuburdahang puting damit na isusuot sa kinagabihan. Napangiti siya muli. Oh, okay. So this is why happy si Aling Marta, di ba? Kay mag-graduate galing iya bata sa amo na nga gabi. Okay? So magkaroon mahaba ba rin ang panahon pa para dumating na magkaroon ng isang anak na nagtapos ng high school. Oh, okay. Ang iya anak nga dalaga is the first child of hers nga nag-graduate sa high school. Alright? So, typical Filipino, gali iya istorya, no? Nga ang iya gali bata is mag-graduate sa high school sa inang gabi. That's why Aling Marta is happy that day. Kasuotang puti because the toga is white, diba, when you graduate. Ayan. So, while walking towards somewhere, no, si Aling Marta, nagawish siya nga, oh, mataas na hangarin sa buhay. Bo, tap. Naga-dream na sa sang more dreams for her child. Like, tapos high school, matapak na college, mag-uswag ang pangabuhi, kag syempre hindi sila permi ginagutom, sumagana. Kung naga-dream ka nga tani sumagana or you have abundance, but sila nga permi ka mo ginakulang if that's your dream, di ba la? So, kung isa sa mga dream ni Aling Marta is sumagana or have abundance, siguro sa ilang mga food, sa ilang mga needs and wants. So, but silingon, if you're dreaming that way, kulang ka. So, pigado gid sila ni Aling Marta, di ba? And happy siya that day kay may graduating sa nga bata sa high school. Okay? Gap wish man sa nga basi sa ulihi mi ara siya iya bata may pamanahon nga may sinasabi rin naman, di ba? Medyo may kaya man, di ba? Nabalon mo siya. Amo man na iya dream pa sa iya bata. So, napangiti siyang muli. Happy si Aling Marta that day. Lumabas si Aling Marta sa bakuran. Happy siya because her child is going to graduate that evening. Okay? Mamimili si Aling Marta. Bit-bit ng isang kamay ang isa pang ng sisidla ng kanyang pamimilhing uulamin. Okay. She will buy ulam, sudan. Habang daan samantalang patungo sa pamilihang bayan ng Tondo. Okay. So, Aling Marta lives in the squatters area sa Tondo in Manila. So, this is the location. Ay mataman niyang iniisip ang mga bagay na kanyang pamimilhin. Ginapaminsarya kung ano iyabaklon. Hindi pangkaraniwang araw ito. This is not an ordinary day. At kinakailangang magkaroon silang mag-anak ng hindi pangkaraniwang pananghalian. Okay. Mabakal sa sudan nila panyaga. Kaghambalya, since this is a special day, di siya ordinary nga day, mabakal pud sila sang sudan nga pang special man. Okay? Bibili rin siya ng garbanzos. Gustong-gusto ng kanyang magtatapos na anak ang minatamis na garbanzos. What is garbanzos? Let's ask Google. Garbanzos is, what are these? Okay. Chickpea is an annual legume. Okay. English name of garbanzos, chickpea. Okay, doon mo ni, learn something. Chickpea daw is garbanzos. I'm familiar with it. Chickpea. Na, doon mo ni itsura. Ayan. So, mo ni. Legumes na. Minatamis na garbanzos. So, yeah. She's planning to buy that para sa iya child, diba? Because amo na gani mag-graduate iya bata, so dapat special lunch ila i-prepare. Mag-iikasyam na nang dumating siya sa pamilihan. 9:00 na nang dumating siya sa pamilihan. Sa labas pa lamang ay naririnig na ang di makamayaw na ingay na nagbubuhat sa loob, ang ingay ng mga magbabangus na pakanta pang isinisigaw ang halaga ng kanilang paninda, ang salit-salitang tawaran ng mga mamimili. Okay? That's how the market usually looks and sounds like, diba? Linggo ng umaga at ang palengke ay siksikan. It's a Sunday. She's in the marketplace now. Kag siksikan, gutok, amo tawo. Sa harapan niya, piniling magdaan.
ang lugal ng magmamanok ay nasa dulo ng pamilihan at sa panggit ng lagusan siya daraan upang magdaan tuloy sa tindahan ng mga tuyong paninda at bumili ng mantika. Nang dumating siya sa panggit ng pasilyo at umakmang hahakbang na papasok, ay siyang paglabas ng humahangos na isang batang lalaki na sa kanilang pagbangga ay muntik na niyang ikabuwal. Okay. So, 'di ba malabay to siya anay sa una kay may baklon siya nga manok first, tapos may plano na siya kung siya magi after manok mantika, tuyo, 'di ba? Um, pero pagkadto niya umakbang hahakbang papasok ay palabas na humahangos ang isang batang lalaki. So pagsulod niya dito sa alagyan, kung diin ito balaklan sang manok, may pagwa man nga batang ang lalaki na sa kanilang pagbangga ay muntik na niyang ikabuwa. Lapitan sa matumba kay nagbungguanay sila. Ang siko ng bata at tumama sa kanyang kaliwang dibdib. No, naigo sa sang bata, nasikuhan sa sang bata iyadughan. Ano ka ba? Buliyaw ni Aling Marta. Kay sikip na ng daraanan ay patakbo ka pang lumabas. O, gisinggitan ni Aling Marta ang bata, di ba? Pasensya na kayo ate, sabi ng bata. Hawak nito ang isang maliit na bangos na tigbibente sa loob ni Aling Marta. No? So nagsorry man ang bata. Kag may kapot siya nga maliit na bangus nga tag 20. So gamay, siguro gamay no, 20 hon. Ang bata ay takot na nakatingin sa kanya. Hindi ko ho sinasadya, nagmabadali ho ako eh. Hulbaan ng bata, gatulog sa iya. 'Di ba? Pero nangambal ang bata. Hindi ko, wala ko ginahungod. Nagadali ko bi. Pasensya, sabi ni Aling Marta. Kung lahat ng kawalang ingat mo'y pagpapasensyahan ay makakapatay ka ng tao. Balansa ni Aling Marta, 'di ba? Si pasensya, kung sige ka lang pasensya, wala ka gahalo makapatay ka tawo, ginabalansa ni Aling Marta. Agad siyang tumalikod at tuloy-tuloy na pumasok. Okay, gibayaan niya ang bata, nagdiretsyon na to siya sa balaklat, kay mabakal pa siya. Manok, di bala? Paano't paano man, naisip niya, ako ang huling nakapangusap. Higit kong daramdamin kung ako na itong nagawa ng di mabuti ay sa kanya pa magagaling ang huling salita. Okay? Mataman niyang inisip kung may iba pang nakakita sa nangyari. Marahas ang kanyang pagsalita sa bata at maaring may kilala siyang daraan na nakarinig na kanyang sinabi. Dumating siya sa tindahan ng mga tuyong paninda at bumili ng isang kartong mantika. Ayan. So, samtang pakadto siya sa baligyaan sang mantika, ginapaminsarya ang interaction nila sang bata. Kag ako na ang huling nakapangusap, ako pa ang do medyo na guilty man siya bala sa the way gin treat ang bata, the way gin singgitan ang bata. Pero para sa iya, siya na gani ang naobrahan sang hindi maayo sa natural lang sa iya man manggaling ang huling salita. 'Di ba? No, so eventually ginapapinsarya kun may nakakita man to sa ila. Okay? Kung may iba pang nakakita sa nangyari, marahas ang kanyang pagkakapagsalita sa bata at maaaring may kakilala siyang dadaraan na nakarinig ng kanyang mga sinabi. Okay? So, feeling ko medyo na guilty siguro no, sa pagsinggit niya sa bata. Okay? Tumbasin, kung saan may kilala ka to ayan, kay nahuya na sa iya attitude towards the child. Tumataba ka yata, Aling Godyang, ang bati niya sa may kagulangan ng tindera na siya niyang nakaugaliang bilhan. Nakangiti siya at ang babae ay ngumiti rin. Ayan. Okay? Ginasmailan niya na ang babae, 'di ba? Pero before that, grabe ginisinggitan niya ang bata. Tila nga ho, ani Aling Godyang, tila ho nahihiyang ako sa pagtinda. Natawa si Aling Marta at pagkaroon ay dumukot sa bulsa ng kanyang bestido upang magbayad. Yan, so nagkadlaw na sa Aling Marta, no? Kay habal ang sabat ni Aling Godyang doon nakasaho na sa kuno magbaligya. So mabayad na sa Aling Marta. Bakit ho? Anito. Nawawala ho ang aking pitaka. Wala sa loob na sagot ni Aling Marta.
Dula iya wallet. Magkano naman ang laman? Ang tanong ng babae. Hala, nadula na. Iya nga wallet, iya nga kalupi. Ang tanda niyang laman ng kanyang kalupi ay 70 piso, 70 pesos, na siyang bigay na sahod ng kanyang asawa ng sinundang gabi, Sabado. Bago lang turnover sang iya asawa ang sweldo nga 70 pesos. So, amo to ang unod sa iya wallet. Ngunit aywan ba niya kung bakit sa di pa may nakikiramay ng tono ng nagtatanong ay nakapagpalaki ng kanyang loob upang sabihin, 110 piso ho. Ayan. So, kay namangkot to be ang babae magkano ang laman. So, nahuya man siguro magambal nga 70, pero ginpadakuan niya 110 pesos. 'Di ba? So, sa dira pa lang makita naton nga parang daw si Aling Marta daw gusto niya magpa-impress or daw gusto niya magtikal a little bit, 'di ba? Kay gin-bloat ya, ginpadako ya ang amount. Wala siya naghahambal sang truthful nga amount, 'di ba la, kundi ang do medyo gipadako ya, 'di ba? Nga aman gid bi kung paminsaran mo gid. So kung paminsaran mo gid nga ang gid abi gipadako ya imbes nga 70 ya i-declare ba siya 110. Maybe to make the amount bigger para mas may value or makahambal ang mga tao nga dako ang unod siya wallet. Anyway, so diri pa lang makahambal ta, okay, si Aling Marta maybe she wants to impress other people, no? Wala lang ta kabalo, no? Based on this attitude, 'di ba? Nanatili siya sa pagkakatayo ng ilang saglit. Waray tinakasan ng lakas, nang hina na siya. Nag-iisip ng mga nakaraang nangyari. Ginapaminsan yan ako ng mga naging pang-ubraya before siya nagbakal. Maya-maya ay parang kidlat na gumuhit sa kanyang alaala ang gusgusing batang kanyang nakabangga. Tumama ang siko nito sa kanyang dibdib, sa kanyang katawan. Dali-dali siyang tumalikod at patakbong lumabas. Okay, nagduduman niya ginbungguan sa gali isang bata. So, dali-dali, sang naduduman niya na, dali-dali siyang tumalikod at tumakbong lumabas, patakbong lumabas. Nga, ayhan. No? Let's continue. Hindi pa marahil iyon nakakalayo. May ilang sandali pa lamang ang nakararaan. Inisip niya kung ano ang kasuotan nito na maaari niyang pagkakilanlan, ang tabas ng mukha, ang gupit, ang tindig. Sa labas, sa harap ng palengke na kinaroroonan ng ilang tindahang maliliit at mangilan-ngilang namimili at mga batang panakaw na nagtitinda ng gulay, ay nagpalingalinga siya. Aral na siya sa gwa, no? Gipangita, nagpalingalinga siya. Nagatulok-tulok sa kung diin-diin, di ba? Patakbo uli siyang lumakad sa harap ng mga bilao ng gulay na halos mayapakan na niya sa pagmamadali. Dumatapakan niya na itong mga ginadisplay nga mga vegetables siguro sa salog sang dali-dali iya, 'di ba? Bilao is baskets, 'di ba, of vegetables. Let me see, bilao. Not really familiar with ayan, no, 'di ba? Amo ning bilao, oh. So yan, base ginabutang sa floor, amo nang alapit na niya matapakan sa iya pagdali-dali. At sa gawing dulo ng posisyon na di kalayuan sa natatanaw niyang karatig na outpost ng mga pulis, lapit sa mga pulis, ay nakita niya ang kanyang hinahanap. Nakatayo ito sa harap ng isang bilao ng kangkong at sa malas niya ay tumatawad. Hindi siya maaaring magkamali. Ang wakwak na kamiseta nito at ang mahabang pantalon na waray sa lawal ding ginagamit ng kanyang ama ay sapat ng palatandaan upang ito ay madaling makilala, at ang hawak nitong bangos na tig-20. Okay, anong itsura sang bata? Wakwak na kamiseta, gisi nga kamiseta, mahabang pantalon na waray sa lawal din ng kanyang ama. Sa lawal ng kanyang ama, pants of his father, which means dako-dako. Ang ginasoksok ng bata, oversize nga bayo. Ang ginasoksok ng bata, gisi pa nga kamiseta. Kag tagba 20 nga bangos, which is cheap, barato. So, imagine nung tang bata na gision nga kamiseta, laba nga pants nga dako-dako sa iya. Kay parang sa lawal ng kanyang ama. Kag tagba 20 nga bangos. Maliksi siyang lumapit at binatak ang bata sa leeg. Ginpalapitan niya ang bata kag ginbutong sa liog. Binatak ang bata sa leeg. Nakita rin kita, ang sabi niyang humihingal. Ginahapo pa sa ikaw ang dumukot ng pitaka ko, wag kang magkakaila. Ikaw ang nangwa sa akong wallet, hindi ka magpawala.
tiyakan ang kanyang pagkakapagsalita. Ibig niyang sa pagkalito ng bata sa pag-aapuhap ng isasagot ay masukol niyang buong buo. Ang iya way of confronting the child, ginapanindugan niya nga sure na gid sa nga ang bata ang nagwa siya wallet. Do wala pa siya bala proof, pero ang iya panghambal sure na gid kay ang iya para sa iya ah samtang kuno para bala kuno hindi nakabinutig ang bata kag masukol mapilitan ang bata nga aminon ang tudtuod. Ngunit ang bata ay mahinahong sumagot. Kalma ang bata magsabat. Ano hong pitaka? Ang sabi. Wala hong akong kinukuha sa inyong pitaka. Amo na ang sabat sang bata. Kalma lang ang bata. Anong wala? Pasinghal nasabi ni Aling Marta. Ikaw nga ang dumukot ng pitaka ko at wala ng iba. Di ba? Aling Marta, wala ka pa Aling Marta, wala ka pa ebidensya. Pero look at look at her statements. She seems to be very sure. Ikaw nga ang dumukot ng pitaka ko at wala ng iba. Kunwa pa'y binangga mo kon ha? Magaling ang sistema ninyong iyan. Kikita nga kayo rito sa palengke. Di ba? Okay, because for Aling Marta, ang pagbangga sa iya sang bata, ang iya pagitsindi is it's the child's way of grabbing her wallet from her, 'di ba? So magaling ang sistema. Marami nang nakapaligid sa kanila, mga batang nagtitinda, lalaki at babaeng namimili. Hinigpitan ni Aling Marta ang pagkakahawak sa leeg ng bata at ito'y pilit na iniharap sa kababaihan. Ginpalibutan na sila sa mga tawo. Kag si Aling Marta, ginakaptan niya da Japon ang liog sang bata kag ginapilit niyang ipaatubang sa mga tawo. Aba, kangina ba namang pumapasok ako sa palengke? Ibanggain ako, sabi niya. Nang magbabayad ako ng pinamilikot, kapain ko ang bulsa ko, wala nang laman. 'Di ba? Okay, so gipaatubang ang mga bata dito sa mga tawo kag kun abi do gin-explain bala nga gimbungguan sa pasulod sa palengke, tapos ang mabayad na siya, wala na unod iya bulsa. Okay? Ang mabuti ho'y ipapulis ninyo, sabing nakalabing ng isang babaeng nakikinig. Talagang dito ho sa palengke, maraming naglipa ng batang gaya niyan. Hambal sang babae, no? Damo, amo na klase diri sa palengke, dapat ipapulis nyo na. Hambal sang babae. Tena, sabi ni Aling Marta sa bata, sumama ka sa akin. Bakit ho? Saan nyo ako dadalhin? Saan akala mo, sabi ni Aling Marta, na pinisil ang liig ng bata? Ibibigay kita sa pulis, ipabibilanggo kita kapag di mo inilabas ang dinukot mo sa akin. Okay, ambal ni Aling Marta, di ba? Kay sure na gidya si Aling Marta nga siya ako nung nagwa sang iya nga, walit ipapulis niya ang bata. Pilit na nagwawala ang bata, no? Hindi gusto magupod sa iya. Ipinamulsan niya ang hawak na bangus upang dalawang kamayin ang pag-alis sa mabutong daliri ni Aling Marta na tila kawad sa pagkakasakal ng kanyang lieg. 'Di ba? Oh my gosh, ginakaptan pa ni Aling Marta iya neck all throughout, mabutong daliri. Busilingon niwang si Aling Marta. So ginbulsa sang bata ang bangros para duwa nakakamot sang bata ang pahalinon ang fingers ni Aling Marta sa iya neck nga ginakaptan sa liog. May luha nang nakapamintana sa kanyang mga mata at ang uhog at laway ay sabay na umaagos sa kanyang leeg. Uhog at laway. What's uhog man? Okay. Uhog I think is sweat, perspiration. Sip on. What's the meaning of uhog? Snot, nasal mucus. Okay. So, ang uhog, ang laway, 'di ba? Ang laway kag ang sipon sang bata nagsaramihay na sa ang sipon kag laway sang bata nagsimpunanay na nagatilig na sa iya nga liog. Okay? Buhat sa likuran ng mga nanonood ay lumapit ang isang pulis na tanod sa mga pagkakataong tulad niyon. At nang ito ay malapit ay sinimulan na Aling Marta ang pagsusumbong. Gipalapitan sila sang pulis.
Nasiguro ko hong siya dahil sa nang ako'y kanyang banggain, nararamdaman ko ang kanyang kamay sa aking bulsa. Patapos niyang pagsusumbong. Hindi ko lang ho naino kaagad pagkat ako'y nagmamadali. Okay, hambal ni Aling Marta. So, nabatsagan, this time, hambal ni Aling Marta, nabatsagan niya na kuno nga ang kamot sang bata ara sa iya bulsa. Tiningnang matagal ang pulis ang bata, ang maruming saplot at ang nagmamapa sa duming katawan, so dapot sa lingon, wala gapaligo, damo kagid. Pagkatapos ay patiyad na naupo sa harap nito at sinimulang mangapkap sa bulsa ng bata na sa pagdating ng pulis ay tuluyan ng umiiyak, ay lumabas ang isang maruming panyolito, basa ng uhog at tadtad ng sulsi, 10 sentimos na papel at tigbibenteng bangus. Kay isang ginkapkapan na sa isang pulis, may ara panyo nga may basa pa sa sipon, puro tinahian, 10 sentimos nga papel, kag ang bangros nga tagba 20. Natitiyak ho ba ninyong talaga na siya ang dumukot ng inyong pitaka? Tanong ng pulis kay Aling Marta. Siya ho at wala nang iba, sagot ni Aling Marta. So sure na gid si Aling Marta no nga siya gid kuno ang bata, gid kuno ang nangwa sa iya kwarta, ang bata nga gakaramot siyang ang itsura. Saan mo dinala ang dinukot mo sa aling ito? Mabalasik na tanong ng pulis sa bata. Magsabi ka ng totoo kung di ay dadalhin kita. 'Di ba? So, biskan ang pulis, ginturungan niya na mata ang bata. Wala ho akong dinukot na maski ano sa kanya. Sisigok-sigok na sagot ng bata. Wala ko kuno sir, wala ko ya. Wala ako may gikwa sa iya. Maski kapkapan, sabad ni Aling Marta. Ano pa ang kakapkapin namin sa iyo kung ang pitaka ko naipasang mo na sa kapwa mo mandurukot? O ano, hindi ba ganon kayong mga tekas kung lumakad? Isa-isa, dala-dalawa, tatlo-tatlo. Ang mabuti ho yata, mamang pulis, tuloy na natin yan sa kwartel. Baka roon matutong matakot iyan at magsabi ng totoo. Yan, hambal ni Aling Marta, no? Way sa gapati, way na sa natingala nga hindi makita iya wallet sa bata kay amo na kuno ginpasa na sa iban. Okay, ginhambalan niya ng pulis na yon nga ipa-kwartel na lang, ipapriso na lang. Tumindig ang pulis. Hindi natin kara-karaka madadala ito ng walang ebidensya. Kinakailangan kahit paano ay magkaroon tayo ng maihaharap na katibayan siya ang dumukot ng inyong kwarta. Paano ho kung hindi siya? Hambal sang pulis. Dapat may ebidensya gid kuno. Hindi man kuno hambal sang pulis, hindi man niya dali-dali madala ang bata if walang ebidensya, di ba? Dapat may ebidensya. Sabat ni Aling Marta. Ano pang ebidensya ang hinahanap mo? Sagot ni Aling Marta na nakalimutan ang pamumupo. Sinabi ko nang binangga ako ng pasadya na nararamdaman ko ang kanyang kamay sa aking bulsa. Ano pa? Okay? 'Di ba? Amo lang ni ang ebidensya ni Aling Marta. So sure na sa because para sa iya gibungguan sa sang bata kag nabatyagan niya kuno ang kamay sang bata sa iya nga bulsa. Sa bata nakatingin ang pulis na wari nag-iisip ng dapat gawin. Maya-maya, muling naupo at dumukot ng isang lapis at isang maliit na kwaderno sa kanyang bulsa. Anong pangalan mo? Ang tanong niya sa bata. Andres Reyes po. Saan ka nakatira? Muling tanong ng pulis. Lumingon ang bata sa kanyang paligid. Inisa-isa ang mga mukhang nakatunghay sa kanya. Wala ho kaming bahay, ang sagot. Ang tatay ko ho may sakit at kami ho, kung minsan ay sa bahay ng tiyang Ines ko nakatira sa Blumentritt. Kung minsan naman ho, sa mga lola ko sa Quiapo. At kung minsan, sa bahay ng mga kapatid ng nanay ko rito sa Tondo. Inutusan nga lang ho niya akong bumili ng ulam para mamayang tanghali. Ayan. So, wala ko nabalay ang bata, no? May sakit ang papa. Sa makatwid, ay dito kayong mag-ama nakatira ngayon sa Tondo, ang tanong ng pulis. Oho, ang sagot ng bata. Pero hindi ko lang ho alam ang kalye at numero ng bahay dahil sa noong makalawa lang kami lumipat at saka hindi ho ako marunong bumasa Manahambal sang bata, hindi siya kuno kabalo magbasa. So hindi sa sure kung diin. Ang walang kawawang tanong at sagot na naririnig ni Aling Marta ay nakabagot sa kanyang pandinig. Walang kawawaang. Okay? Ay natak-an niya sa Aling Marta maminsar. Sa palagay ba niya ay para silang walang mararating. Lumalaon at dumarami ang tao sa paligid at ang pulis na umuusig ay tila siyang siya sa kanyang pagtatanong at pagsusulat sa kwaderno.
nakaramdam siya ng pagkainis. Okay? Natak-an sa magsigihulat no ang pulis kadamo pa pamangkot, natak-an na sa. Ang mabuti ho yata dalhin na natin iyan kung dadalhin, sabi niya. Pinagkakaguluhan lamang tayo ng mga tao rito ay wala namang nangyayari. Kung hindi ho ninyo kaya ay sabihin niyo at tatawag ako ng ibang pulis. Hambalya, di ba, sa pulis. Kung hindi nyo kaya, hambalan nyo lang kayo matawag ko ibang na pulis. Hirap sa inyo ay sabad kayo ng sabad, sagot ng pulis. Bueno, kung gusto ninyong dalhin ngayon ang batang ito, pati kayo ay sumama sa akin sa kwartel. Doon ninyo sabihin ang gusto ninyong sabihin at doon nyo gawin ang gusto ninyong gawin. Okay. So hambal sang pulis, kung gadali ka gid, gusto mo gid nga dalon mo ang bata bis kang wala ebidensya, pati ikaw upod, no? Para dito mo ihambal ang gusto mong ihambal, kag ubrahon mo dito ang gusto mo ubrahon. Okay. Inakbayan nito ang bata at nilakad patungo sa outpost. Kasunod ang hindi umiimik na si Aling Marta at ang isang hugos na tao na ang ilan ay ngiti-ngiti habang silang tatlo ay minamasdan. Sa harap ng outpost ay huminto ang pulis. Maghintay kayo rito sandali at tatawag ako ng kwartel para pahalili, sabi niyang pumasok. So hulat lang to kuno anay kay matawag ang pulis ang kwartel. Probably kapwa niya pulis para mabulos samtang makadto sila sa kwartel or sa station. Naiwan siya sa harap ng bata na ngayon ay tila maamong kordero sa pagkakatungo, sisigok-sigok, nilalaro ng mga payat na daliri ang ulo ng tangang bangus. Okay? Ang bata gahibik sigok-sigok, ginahampangan sang mga fingers sang bata ang bangros nga ginakaptan. Lumingal-linga siya. Tanghali na, iilan-ilan na lamang ang nakikita niyang pumapasok sa palengke. Okay? Inisip niya, I think this is Aling Marta. Inisip niya kung ilang oras pa ang kinakailangan niyang paghihintay bago siya makauwi. 2, 3 o maaring sa hapon na. Naalaala niya ang kanyang anak na dalagang magtatapos. Ang kanyang asawa na kaipala ay naiinip na sa paghihintay at para niyang naririnig ang sasabihin nito kung siya'y uuwi na walang dalang anuman, walang dala at walang pera. Nagsiklab ang puot sa kanyang kanginapang nagpupuyos na dibdib. Sa kanyang dibdib, may kung anong sumulak sa kanyang ulo. Mandi gagahanip ang tingin niya sa batang kaharap. Hinawakan niya ito sa isang bisig at sa pagdidilim ng kanyang paningin ay pagpabalingat niyang pinipilit sa likod. Okay? So si Aling Marta na minsar samtang gahulat sila sa pulis, doon na minsar sa baladyo adlaw na, wala pa sa kabakal panyaga, di ba? Ginapaminsar iya bata nga mag-graduate, iya bana nga gahulat sa iya, no, wala pa siya dala biskan ano kay gikuha man sang bata iya kwarta. So nagsiglap ang puot sa kanyang nagpupuyos na dibdib, no, nangakig sa nagdilim ang kanyang paningin. So pabalingat niyang pinipilit sa likod, ano iya sa likod ang bata, no, hinawakan niya ang bisig siguro ano bala sa likod, di ba? Tinamaan ka ng lintik na bata ka, sabi niyang pinanginginigan ng laman, no? Ugot-ugot gid saya. Kung walang binabaing pulis na makapagpapaamin sa iyo, ako ang gagawa ng ika-aamin mo. Saan mo dinala ang dinukot mo sa akin? Saan? Okay? Kung hindi ko no pulis ang makapaamin sa imo, ako na lang ang mapaamin sa imo. Diin mo gindala ang ginkuha mo sa akon. Diin. Diba? Amo na hambalyang siguro ginasinggitan niya gini ang bata, no, while confronting the child. Napahiyaw ang bata sa sakit. Ang bisig nito ay halos napaabot ni Aling Marta sa kanyang balikat sa likod. Ginbali iya ginano iya bala sa likod, pasakay bala sa likod ang arms ng bata, which is that hurts, 'di ba? So napahiyaw ang bata sa sakit. Ang mga nanonood ay parang nangapatdan ng dila upang makapagsalita ng pagtutol. Wala gid may nagpundo para tambangan sa inang tambangan bala pontaton sa siya obra. Ang kalingawang kamay ni Aling Marta ay pakabig na nakapaikot sa baba ng bata. Sinapo ito ng bata ng kanyang kamay at nang mailapat sa kanyang bibig ay buong panggigigil na kinagat.
Okay? So, syempre, nasakitan ang bata, no? Sang ginkwa na sang bata, ang ginobra sang bata, ang kaliwang kamay ni Aling Marta, di ba? Ginkuha, sinapo, I'm not sure what does that mean. Sinapo is a Tagalog word means mustard, no? Okay. Verb to hold or support something with one's hand. Okay. Kung verb siya to hold or support something. Gingkwa sang bata, di ba, ang yakamay, at nang mailapit sa kanyang bibig, ay buong panggigigil na kinagat. Okay? Ginkagat niya, ginkagat sang bata ang hands ni Aling Marta. Ang right, kaliwa, kanan, left hand, 'di ba? Hindi niya gustong tumakbo. I think this is the child's perspective already. Hindi niya gustong tumakbo. Halos mabali ang kanyang siko at ang nais lamang niya ay makaalpas sa matitigas na bisig ni Aling Marta. Okay? Ngunit ngayon, nang siya ay bitiwa ng nasaktang si Aling Marta at makalayong papaurong, ay naalala niya ang kalayaan kay Aling Marta at sa dumarakit na pulis, at siya ay humahanap ng malulusutan at nang makakita ay walang lingon-likod na tumakbo patungo sa ibayo ng maluwag na daan. Yan, I think this is the child's perspective. So hindi ako na gusto maglagan. Pero sa nabuyan na siya ni Aling Marta, kag naduduman niya na nga may pulis pagid nga nagahulat sa iya, no? Do instinct na niya nga mangita lusot, di ba? Pakadtos, so naglagan siya dito sa may dalan. Bahagi na niyang narinig ang mahahayap na salitang nagbubuhat sa humahabol na si Aling Marta. Ginalaga siya ni Aling Marta. Ang sigaw ng pulis at ang sumunod na tilian ng mga babae. May nagasinggitan ng mga babae. Bahagyan nang umabot sa kanyang pandinig ang malakas na busina ng isang humahagibis na sasakyan. May busina sang salakyan. Sa isang sandali ay nagdilim sa kanya ang buong paligid, at sa pagmumulat na muli ng kanyang paningin, sa pagbabalik ng kanyang ulirat, ay wala siyang nakita kundi ang madidilim na anino ng mga mukhang nakatunghay sa kanyang lupaypay at dugo ang katawan. Nabungguan sa sang salakyan sa kagustuhan niya nga makapalagyo kay Aling Marta kag sa pulis, kay ginasakit siya ni Aling Marta. Hindi umimik si Aling Marta habang minamasdan ang bata. Maputla ang kulay ng kanyang mukha, ay aywan ba niya, at pati siya ay tila pinanawa ng lakas. Okay, biskan si Aling Marta na nakaksan sang energy, di ba? Kay ang bata nabungguan, lupaypay, duguan. Malamig na pawis ang gumigiti sa kanyang noo, at ang tuhod niya ay parang nangangalog. Si Aling Marta hindi siya makapag-angat ng paningin. Sa palagay ba niya ay sa kanya nakatuon ang paningin ng lahat, at siya ay binubunto na ng sisi? Feeling niya, worried siya nga, siya ang ginabasol sang tanan, amo na nabungguan ng bata, no? So, bakit ba ako manganganino sa kanila? Pinipilit niyang usalin sa sarili. Ginawa ko lamang ang dapat gawin ni naman, at nalalaman ng lahat na ang nangyaring ito ay pagbabayad lamang ng bata sa kanyang nagawang kasalanan. Okay, ginawa lamang para sa iya daw, it's the child's way of paying for what he did to her. Pero like naman nagpatay ng bata, I think, 'di ba? This is sad. So all the while, Aling Marta was thinking na deserves ang bata, no? Kay ito, hambalya, ginawa ko lamang ang gagawin ni naman. Ang nangyaring ito ay pagbabayad lamang ng bata sa kanyang nagawang kasalanan. Okay, so parang feeling Aling Marta deserve Japon sa bata ang natabo sa iya. Ang pulis ay nakabalik na sa outpost at sa isang ospital na tumatawag. Ang bata ay napagtulungan ng ilan na buhatin sa bangketa upang doon pagyamanin at ipaghintay ng ambulansya kung aabot pa. Ang kalahati ng kanyang katawan, ang dakong ibaba, ay natatakpan ng dyaryo, at ang gulanit niyang kamiseta ay tuluyan ng nawalan sa kanyang balat. Makailang sandali pa, pagdating ng pulis, ay pamuling nagmulat ito ng paningin, at ang mata ay pinako sa maputlang mukha ni Aling Marta. Gintulok sang bata sa Aling Marta, no?
Maski kapkapan niyo ako, wala kayong makukuha sa akin, sabing pagatol-gatol ng nilabasan ng dugo sa ilong. Hindi ko kinuha ang inyong pitaka. Nagwa na siya dugo. Kag gina-insist ko sang bata nga wala siya nagwa sang pitaka. Maski kapkapan niyo ako, wala kayong makukuha sa akin, sabing pagatol-gatol ng nilalabasan ng dugo sa ilong. Hindi ko kinuha ang inyong pitaka. Wala gid ko yan nagwa sa inyong wallet, hambal sang bata. May kung anong malamig ang nararamdaman ni Aling Martang gumapang sa kanyang katawan. Ang bata ay pilit na nagsasabi sa kanyang pahimakas. Ilang sandali pa ay lumungay nga ang ulo nito at nang pulsuhan ng isang naroroon ay marahan itong napailing. Shit, patay na isaloob ni Aling Marta sa kanyang sarili. Oh no, the child died. My God, patay na ang dumukot ng kwarta ninyo. Matabang na sabi ng pulis sa kanya. Nakatayo ito sa kanyang tabi at hawak na naman ang kanyang kwaderno at lapis. Siguro matutuwa na kayo niyan. Hambal sang pulis, diba? Hinambalahan sang pulis. Siguro malipay ka na. Sabat si Aling Marta. Sa palagay kaya ninyo ay may sasagutin ako sa nangyari? Tanong ni Aling Marta. I really don't like this woman. Ang iya worry is may arak ko sa labton sa natabo. Wala naman sa palagay ko, sagot ng pulis. Kung may mananagot niyan ay walang iba kundi ang pobreng tsuper. Wala rin kayong sasagutin sa pagpapalibing. Tsuper na rin ang mananagot niyan. Kay diba? The driver killed the child. May himig ng pangungutya ang tinig ng pulis. Makakaalis na po ako? Tanong ni Aling Marta. Maaari na, sabi ng pulis. Lamang ay kinakailangan iwan ninyo sa akin ang inyong pangalan at direksyon ng inyong bahay upang kung mga ilangan ng kaunting pag-aayos ay mahinga namin kayo ng ulat. Okay, so yeah, you can go. Hambal na diba sang pulis. Bilhin mo lang yung name and address. Binigay ni Aling Marta ang kanyang pangalan at tinitirhan at pagkatapos ay tuwid ang tinging lumayo sa karamihan. Diretso iya tulok, no? Wala na tulok-tulok sa piyak-piyak. Para pa siyang nanghihina at magulong-magulo ang kanyang isip. Sali-salimuot na alalahanin ang nagsasalimbayan sa kanyang diwa. Lumalakad siya ngayon na walang tiyak na patutunguhan. Naaalala niya ang kanyang anak na gagraduate. Ang ulam na dapat ay iuwi na. Sana'y naiuwi na. At ang nananalim at nangungutyang mga mata ng kanyang asawa sa sandaling malaman nito ang pagkawala ng pera. Diba? Worried siya. Iya bata graduate. Ang reaction sang iya ba na the moment mabalaan tong wala na sila kwarta, gikawat. Magtatanong iyon, magagalit hanggang siya ay mapilitang sumagot. Magpapalitan sila ng mahayop na pangungusap, sisihan, tungayawan at ang anak niyang gagraduate ay magpapalaho ng panangis hanggang sa sila ay pupuntahan at payapain ng mga kapitbahay. Okay. Nai-imagine niya na may singgitanay sila, buyayaway, they will blame each other, tapos ang iya bata nga mano-graduate, amo pa ang mahibi, hasta nga tambagan na sila sa ilat pagbalay. Okay, so hindi manggali nami ang family life ni Aling Marta, ni maig sininggitanay sila, diba? Kinanglan pa tupad balay para punggan sila kung mag-inaway sila, diba? So grabe giguro ila singgitanay nga manggid maintra manggid ang tupad balay. Katakot-takot na gulo at kahihiyan sa loob-loob ni Aling Marta at hindi sinasadya ay muling nadako ang pag-uulapang diwa sa bangkay ng batang natatakpan ng dyaryo na siyang pinagmula ng lahat. Kung di sa tinamaan ng lintik na iyan ay hindi ako masusuot sa suliraning ito, usal niya sa sarili. Kasi imbi walang pinag-aralan, maruming palaboy ng kapalarang umaasa sa taba ng iba. Mabuti nga sa kanya. Hey, that's such a bad thing to say. Pero yun, mabuti nga sa kanya. Okay? So, like, Aling Marta is such a vengeful woman based on this statement, di ba? Parang, hindi niya gidya ma-forgive ang bata, biskan ang bata ko noong naggawat sa iya money and the child paid for it with his life, kaya napatay na siya para sa iya. In the end, ginbasol pa siya ni Aling Marta, no? Mabuti nga sa kanya. Kinakailangan niyang kumilos, umisip ng paraan. Kinakailangan kahit papaano ay makapag-uwi siya ng ulam sa pananghalian. Pagkakain ng kanyang asawa ay malamig na ang kukote nito at sa kanya sasabihin ang pagkawala ng pera.
Maaaring magalit ito at ipamukha sa kanya tulad ng madalas sabihin nito na ang lahat ay dahil sa malabis niyang paghahangad na makapagpadala ng labis na salaping ipamimili upang makapamburot at maipamata sa kapwa na sila ay hindi naghihirap. Ngunit ang lahat ay titiisin niya, hindi siya kikibo. Oh, okay. So, confirmed na. May pagkatikalon sa Aling Marta. Amugi na ang ginsukma sa iya sang iya asawa. Dahil sa malabis niyang paghahangad na makapagpadala ng labis na salaping ipamimili upang makapamburot at maipamata sa kapwa na hindi sila naghihirap. Okay. So, like, Aling Marta has this desire to gloat, but to be boastful sa iyang sa iyang sa iyang isigkatawo. And her husband noticed that kag amo nang ginasukma permi sa iya. This time mabalin Aling Marta, mangita siya paagi nga mabaklan sila sudan para medyo kalma-kalma na yung asawa. Kagun ano magid ang isukma sa iya, lahat ay titiisin niya, hindi siya kikibo. Mahipos lang siya. Ililingid din niya ang nangyaring sakuna sa bata. Ayaw ng kanyang asawa ng iskandalo at anuman pangangatwirang gawin niya ay siya rin ang sisisihin nito sa dakong huli. Masulong siya Japon sa iyang asawa. At kung sakalit darating ang pulis na kukuha ng ulat, ay lilihiman niya ito. At tungkol sa ulam, mangungutang siya ng pera sa tindahan ni Aling Godyang at iyon ang kanyang ipamimili. Nasabi niya rito na ang nawala niyang pera ay 100 at 10 piso at ang halagang iyon ay napakalaki na upang ang 5 o 10 piso ay pagkait nito sa kanya bilang panakip. Okay, so mangutang na lang sa kuno kay Aling Godyang. Hindi iyon makakapagindi. May ngiti sa ng kasiyahang naglalaro sa manipis na labi ni Aling Marta nang ipihit niya ang kanyang mga paa patungong pamilihan. Okay, happy na siya again despite the tragedy kay may solusyon na sa saya problema nga wala siya kwarta. Tanghali na nang siya ay umuwi. Sa daan pa lamang bago siya pumasok ng tarangkahan ay natatanaw na niya ang kanyang anak na dalaga na nakapamintana sa kanilang barong-barong. O iya ba ta ara sa ilang balay. Nakangiti ito at siya ang minamasdan. Ngunit nang malapit na siya at makita ang kanyang dala ay napakunot noo, lumingon sa loob ng kabahayan at may tinawag. Sumungaw ang payat na mukha ng kanyang asawa. Saan ka kumuha ng ipinamili mo niya, nanay? Sabi ng kanyang anak na gagraduate. Hindi maganda, tutong nasagot ni Aling Marta. Saan pa, kundi sa aking pitaka? Nagkatinginan ang mag-ama. Ngunit Marta, sabi ng kanyang asawa, ang pitaka mo ay naiwan mo. Kanginang bago ka umalis ay kinuha ko iyon sa bulsa ng iyong bestidong nakasabit at kumuha ako ng pambili ng tabako. Pero nakalimutan kong isauli. Saan ka kumuha ng pinamili mo niyan? Oh my God! So, yeah, the child really did not get the money. Naiwan sa kanilang bahay. It's still painful for me, even if I've read this already 10 years ago. Biglang-bigla, ang kidlat na gumuhit sa karimlan. Nagbalik sa gunita ni Aling Marta ang larawan ng isang batang payat, duguan ng katawan at natatakpan ng dyaryo, at para niyang narinig ang mahina at gumagaralgal na tinig nito. Maski kapkapan niyo ako, wala kayong makukuha sa akin. Saglit siyang natigilan sa pagpanhik sa hagdanan, para siyang pinangapangapusan ng hininga, at sa palagay ba niya ay umiikot ang kanyang buong paligid. Bago siya tuluyang mawala ng ulirat ay wala siyang naririnig kundi ang panaog na yabag ng kanyang asawa at anak at papaliit lumalabong salitang, Bakit kaya? Bakit kaya? Okay. So, yeah. So, it's called Angkalupi because ang source ng tragedy is the lost kalupi, the lost wallet ni Aling Marta. When in fact, she's insisting nga ang bata, gid ko noong nagkwa, kay pagbungguan na nila na naiguya dughan. Pero, in the end, it's not lost. Nabili niya lang sila balay. And if we notice kung anong batasan ni Aling Marta sa story is makita nato na sa Aling Marta may batasan siya, 'di ba? May mga clue within the story that shows kung ano ang batasan ni Aling Marta. So halimbawa 70 pesos lang ang kwarta, 70 pesos lang ang kwarta pero gusto niya gihambal nga
110, 'di ba? Kay dako ko no, para dako. Syempre, if you think about it, wala man naging explain, pero if you think about it nga ihambal yagid na, 'di ba? Para mahambal ang gurong mga tao ay padamo sa kwarta. So may pagkatikalon gid si Aling Marta, 'di ba? May pagkalaway siya batasan. May pagka-vengeful pud sa nga na guilty lang siya kadali nga napatay. It's dead. It's alive. A life was lost. Pero ang iya guilt sa bata nga dugin gigin sakit ya, 'di ba? Moto nga naglagan. Ang iya guilt sa bata short-lived lang because mas happy na siya. Mas importante para sa iya nga may kwarta siya nga may sudan sa nga puli sila balay. So kay of course pero like right now I realize na we should not hate Aling Marta that much. Kay kung makita mo diri sa iya bala pag sa iya pag anong tawag man, reverie bala sa iya pagpaminsar samtang gapangita sa solusyon sa iya problema, makita iya nga gasinggitanay gali sila sa iya bana, ginaway sila gali, permisa gali ginatumboy, permisa ginasukmaan, do kanubo sang pagtulok sa iya. So hindi taman ma-blame sa Aling Marta that she became that daw sigurista, ambisyosa, no kay wala ka lang kabalo kung ano nga verbal abuse kag physical abuse ang gakatabo sila balay. Due to her husband's way of treating her. So makahambal kagid nga let's not hate Aling Marta. Hindi lang siya ang may problema. Although may problema siya, pero hindi lang siya ang may problema sa istorya nga ini. It is also her husband, her family situation, di ba? So if I were to teach this to my student, I'd say nga be careful anong moral nga matun-an din naton. Well, aside from treat people kindly and respectfully, and kung wala kang ebidensya hindi ka gid mang bintang, aside from that, I think ang moral nga gusto ko i-share sa akong mga estudyante will be marry a good partner, and do not let a toxic family life turn you into an evil person. Kay di ba tanan man kita may ara negative side and good, may ara negative side and bad and good side. So the more nagiging toxic ang family life naton, the more our negative side comes out, the more our negative side wins. So amo man na do ka may pagka-feminist man bala na you should treat your partner, your family life with respect, diba? Something like that. Anyway, so interesting. This is Ang Kalupi by Benjamin Pascual. Okay, so I hope you had you enjoyed the story, and if you have questions, just let me know. Thank you.